Isang mapagpalang araw sa ating mga life coaches. I'm your lecturer for these lessons, week 44. I'm your lecturer, Pastor Walter Godoy from SAL. So this day, our lessons is about endure tough time. In the book of Psalms, chapter 34, verse 19, the righteous person may have troubles, but the Lord rescue him from them all. Again, let me emphasize, sabi ng Psalms 34, even daw po yung mga righteous, yung people who follow the Lord, those people who are been faithful to God, those people who are been doing something good, and then God allowed na sila rin ay dadaan ng mga trouble times sa kanilang mga buhay. But the good news is, the Lord will rescue them. So that's the promise of God. Hindi si God that promise na habang tayo nagiging malapit sa kanya, everything in life is beautiful, no problems, ano? But always remember that in times of trouble, in times of difficulties, God is always there for us according to Psalms chapter 4 verse 19. Lalong-lalo na ngayon, mga sirs and ma'am, we are now headed na medyo marami tayong mga challenges na kinakaharap. But the promise of God in Psalms 34, that even the righteous person, pag siya ay dumarating ng mga troubles sa life niya, the promise of God will deliver them. Now, next po, how do we get through tough times? So, paano natin ma-overcome? Paano tayo magiging victory sa mga mabibigat na dadaanan pa ng ating mga buhay? So, the Bible gives us a very clear message. Number one, sabi to, read God's word, which is a solid foundation for us. We will find wisdom, love, encouragement, assurance, and hope to sustain us. So, ang Bible ay isa sa pinakamagandang foundation ng life natin. You know, kung tayo po ay rooted sa salita ng Panginoon, even tayo dadaan ng mga unos, problema at bagyo, kapag malalim ang ating pundasyon sa ating buhay, hindi tayo kayang matinag sapagkat sa Bible, doon tayo makakakuha ng karunungan sa mga desisyon ng ating gagawin. At at the same time, the Bible gives us strength and encouragement and even assurance. Kaya nga in times of troubles, in times of difficulties, si God hindi nagpapabaya sa atin. So in the book of Psalms 119 verse 92, it says, if your instructions hadn't sustained me with joy, I would have died in my misery. So, if you read the Bible, sabi ng pag-aaral, there are even thousands of promises in the Bible na pwede natin i-claim. So, napakalaga, mga sirs and ma'am, na kung ikaw ay dumadaan ngayon ng mga rough, tough, mga bagyo ng buhay, hayaan natin ang salita ng Diyos ang maging pundasyon natin. So, kaya sabi ng Bible, mapalad ang mga taong nakikinig at nagsasalita, nakikinig at nagsasagawa ng kanyang mga salita. Katulad daw ng isang taong marunong na naglagay ng kanyang pundasyon sa batuhan. Dumaan ng bagyo, dumaan ng unos, hindi natinag dahil malalim ang kanyang pundasyon. Pangalawa, sabi dito, His delight is in the law of the Lord according to Psalms 5 verse 12. Yeah. His delight is in the law of the Lord, and he meditate their days and night. So, dapat solid po tayo sa salita ng Panginoon. Panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon. Kasi sometimes when we are in the tough and even the mga rough situation ng life natin, normally, negative ang nating nasa isip. Normally, discouraged tayo. But if we are full of God's word sa mind natin, sa heart natin, yun ang magbibigay sa atin ng encouragement. Pangalawa, receive trials as a character builders that are in our lives temporarily. So harapin natin daw yung mga trials as a challenge, at at the same time, because of the trials and problems, nagbibuild ito sa atin ng good character. Doon tayo nagmamature. Trials are likened to refining fire, which is used to purify gold. Katulad ng isang ginto, para maging dalisay at pure ang isang ginto, dadaan talaga ng apoy. It is saying, sirs and ma'am, in our life, God will allow talaga ni God tayo dadaan ng mga trials, even temptations, even mga
mga pagsubok sa ating mga buhay natin para doon tayo mag-mature. God uses them to teach us valuable lessons that refine our character. Again, yung mga tough times sa life natin, there's no such thing sa isang Christian failures. It's always been an attitude character building. Ano? Even doon sa mga problems natin, ang unang ginagawa ng Panginoon doon, binibuild yung ating faith sa Kanya. It refines our character. Sabi dito, there's a popular proverb says, "These two shall pass." Lahat naman ng problema ay darat. Katulad ng isang bagyo, dumaan sa atin yung bagyo. Normally, bagyo, pinakamahaba na dyan, 1 linggo. Wala pa ako nabalitaan bagyo umabot ng 1 buwan. It's the same with problems. It's the same with every pain is in our life. It will just pass away. Kaya nga, pagka may dumating sa atin mga matinding uncertainty sa life natin, lagi natin iisipin, dadaan lang ito. Katulad ng isang bagyo, dadaan lang ito. At magpasalamat tayo. Next po. Romans chapter 5, verse 3 to 4. Not only so, but we all rejoice our suffering because we know that suffering produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. So makita natin in the book of Romans, so because of that suffering, sa life natin, nagpo-produce ito ng good character sa life natin. Pinapalalim nito ang ating pundasyon, you know? So it build good character, you know. And even in the book of Psalms chapter 30 verse 5, sabi rito, weeping may last the road at night, but joy comes with the morning. Sabi nga ng isang kanta, pag-iyak ay dadaan lang, ngunit may galak sa umaga. You know? So weeping may endure for a night, but joy comes cometh in the morning in the book of Psalms chapter 30 verse 5. So may mga panahon talaga in the book of Ecclesiastes, may mga panahon ng pag-iyak, may mga panahon ng pagtawa. So everything must be in God's timing. And reach out to others who are experienced tough time. Kung mga kakilala po kayo na may dumadaan din ng mga problems, pagsubok, tulungan natin sila, reach out natin sila. Sabi nito, we're able to put our troubles into the right perspective. Dapat na maging tama yung ating pananaw. You know, God also wants us to comfort others when the comfort He has given us. So yung mga na-experience natin, yung ginagawa ng Lord sa atin, pwede tayong maging blessing din sa iba na the same din yung sitwasyon na kinakaharap. So be a blessings. Ano, kapag may mga kabady tayo, mga katropa tayo na dumadaan din ng mga tough times sa life nila, i-reach out din natin sila sa trouble. Tulungan din natin sila. And 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4, all praises to God the Father of our Lord Jesus Christ. God is a merciful Father and the source of all comfort. He comforts us in our trouble so that we can comfort others when they are troubled. And we will be able to give them the same comfort God has given us. So, yung mga naranasan natin na experience, yung naranasan natin na paggawa ng Lord sa atin, we can be also a channel of blessing to those persons din who are also in need. So, next. So, let me end this, Sir si Ma'am. Ano? So, again, mga Sir si Ma'am, before I close in a prayer, it's a reminder for us na lahat tayo ngayon ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. So always remember, God promised that He will never leave us nor forsake us. You know, just continue to hold on to the promise of God. Hold on and be rooted in the Word of God. So alam ko po, may kanya-kanya tayong mga kadahilanan sa buhay ngayon na pinapasan. So magtiwala lang tayo sa Panginoon. Marami tayong mga dadaanan pa, hindi pa natatapos. So hangga't tayo na dito sa mundo, whether we like it or not, tayo po talaga ay dadaan ng mga matinding pagsubok sa buhay. Kaya nga po ang mahalaga doon, panghawakan natin ang salita ng Panginoon, lagi tayong manalangin, and always remember, walang ibinibigay ng Lord na pagsubok na hindi natin kaya, sabi ng Bible. At siya pa rin naggagawa ng way para malagpasan natin ang mga pagsubok na yan. So with that, sirs, lagi po kayo mag-ingat, gabayin lagi kayo ng Panginoon, laging manalangin sa umaga, habang nagtatrabaho, pagtulog, laging manalangin. Always read the Bible, huwag kakaligtaan lagi ang magbasa,
mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung may mga problems kayo, just get in touch with your life coaches, send them your prayer requests. And if you want counseling, very open dating mga life coaches, contact them. Alam ko most of us may mga group chat tayo with our life coaches. Kung may mga prayer request kayo, uh, send them your prayer requests, mga problems kayong kinakaharap. Just, in touch with your life coach and sabihin nyo lang, Pastor, please pray for me, nasa problems ko ngayon. So, all the pastors po ay very much welcome po sa anuman may tutulong namin sa especially in prayer.